Sunod, mga kababayan, no? Sunod natin si Cheese Escudero. Eto na, mga kababayan, panibagong kwento, panibagong tao, panibagong kwento. Hindi maumipik yung sa 18 bagman. Kasi bakit? Unang statement nila, walang binigkas na Cheese Escudero. 'Di ba ang sabi nila? Si Cheese Escudero daw nahatiran. Si Loren Legarda inatiran pero hindi daw nakita ang maleta. So ano yun? Hangin na maleta ang binaba ninyo? Baka hanapan kayo ni Saldico, hindi nyo may pakita kasi sabi nyo wala, pero binabaan. Ngayon mga kababayan, nagtaka ako, bakit nandito na sa 14 na bagong labas ang paghatid kay Cheese Escudero? Di ba ang sabi ni Baligod, 18 Marines ang naghatid kay Cheese? Bakit napunta na sa 14? Fearless. Nagtataka lang ako mga kababayan. Nagtataka lang talaga ako, sobra. Sabi ko, kakasabi lang ni Baligod na si Cheese Escudero hinatiran ng 18 Marines. Nagulat ako ang naghatid ngayon, ang witness, yung 14 na. Wala na sa 18. Ano ba talaga? Ma'am Delia Rosario ng Sirisa Forcillo po. Nagtaka talaga ako, sabi ni Baligod, si Cheese Escudero nahatiran yan. Si Loren Legarda nahatiran pero hindi nakikita yung maleta kung nahatid ba daw o nababa. Tapos, nagulat ako ngayon, nandito na sa panibago naman nilang gimmick itong 14 Fearless. Wala na sa bagman na 18. Nandito na sa 14. Ito Ito yung witness, mga kababayan. Diyos ko, natawa talaga ako kanina nag-isip. Sabi ko, ano nangyari? Bakit si Cheese Escudero nandoon na sa 14 Fearless, wala na sa 18 Marines? Ano to? Galing yung cellphone to. Ayan na. Galing yung... Ayan, go. Start. Ayan, bahay ni ano. Time na yun, sir, kami sir yung advanced stage, sir. Yan sa bahay, sir, ni Chess. Pagpiling ko. Pero hindi namin po para napupuloy. Ano, kaninong bahay to? Kaninong... Di ba? Pwede po ba? Nabubulol eh. Hindi alam kung sino sasagot eh. Nagtuturuan. Halata talagang tinuturuan. Ito Yan sa bahay, sir, ni Chess. Ulitin ko Ano to? Kaninong cellphone to? Kaninong cellphone. Galing yung... Ayan, go. Start. Mali yung time na yun, sir, kami sir yung advanced stage, sir. Yan sa bahay, sir, ni Chess. Pagpiling ko. Pero hindi namin po para napupuloy. Ano, kaninong Diba? bahay to? Nabubulol. Yung time na yan, sir, kami sir yung advanced team, sir, sa pagpiling, sir, sa... Ayan na. Chess. Escudero, sir. Di ba? Sabi nga mismo ni Mike Defensor, ano ba? Ayusin nyo, nabubulol. Putang ina. Alam mo, kung ikaw talaga doon naghatid, hindi ka mabubulol. Kampante kang magkwento, kampante kang magsalita. Pero bakit kailangan titigan pa ni Baligod para maalala yung mga script? Di ba? Continue. Ayan, sigawan sila, hiyawan sila. Nung na-receive daw ni Cheese. Sino tong... Dali lang. Sino tong... Sige lang. Ayan yung bahay, Go ahead. Ayan yung bahay. Sir, yung address po, sir, talagang hindi ko po, sir, tukoy, sir. Kasi advance team kami noon, sir. Bali yung nakakalam, sir, yung driver namin, sir. Okay. Pero, sir, yan, sir, sa loob na bahay niya, sir, kumain pa kami dyan, sir. Ang ulam namin, hipon, kasama ko yung mga katulong niya, sir. Yung bahay daw ni Cheese na yan, kumain pa daw sila ng hipon. Kasama ang mga katulong. Pag sure, syempre, kumain ng hipon. Ang tanong, bakit napunta sa hipon? Asaan yung mahaleta? Diba? Bakit napunta sa hipon? Asaan yung mahaleta? Diba? Diyan tayo magtaka eh. Kumain pa kayo ng hipon. Ang tanong, asan yung picture na may binabang? Di ba? Na may binabang maleta. Nagpicture lang kayo sa gate.
tapos sabihin, nakahatid na. Paano kung may dumaan diyan, kunwari angkas driver o daanan mo 'tong bahay ni Cheese, tapos picturean mo sabihin dito hinatid. Yung dapat picture kung tinanggap ni Cheese, ito yung maleta, selfie kayo habang binigay mo. Ganun Wala nagpipicture lang ng gate. Natural, alam niyo yung address ni Cheese kasi bakit? Isasabi ni Cheese Escudero kung saan siya nakatira kasi part ng salin yan. Sa salin kasi nakalagay ang ari-arian, address at saan ka nakatira kasi parte yan na i-declared mo ang mga kayamanan mo. Oo, natural. Siyempre, pag sinabi, hinatid namin to sa address na to, inasasalin yan Mahirap bang hanapin? Buong Pilipinas alam kung lahat ng politiko saan nakatira. Bakit? Sa salin nila, nakadeklara yan. Di ba? Diyos ko. Magpicture ka lang. Tignan nyo. Pinicturan yung harap ng bahay. Yan Sir, gusto nyo ba? Kayo ba, sir? Para, ayan. sir, gusto nyo ba? Sige, kwento mo lang. Di mo na kailangan. Pero, wala rin sa PGC. Sabi ni Mike Defensor, sige, kwento mo lang, hindi mo kailangan magbasa. Putang ina. Kung talagang kayo ang naghatid, alam mo yan. Bakit kailangan mong basahin sa papel? Di ba? Diyan kayo diyan kayo nahuhuli. Sabi nga ni Mike Defensor, sige, kwento mo lang. Hindi mo na kailangan magbasa. Bakit magbasa pa? Alam niyo, sa totoo lang ako ganito. 2022, 2023, pumunta kami ng Hong Kong. 10 araw kami sa Hong Kong, 2022. 10 araw kami sa Hong Kong 2023. 2 taon yan. 2026 na ngayon. Hindi ko nga makalimutan mula pag-landing hanggang pag-uwi sa Pilipinas. Una, pagdating namin sa Hong Kong, landing kami, tapos doon kami sa Causeway Bay. Ang aming inupahan na kondo harap ng Indonesian Consulate. O di ba? Hindi ko nakakalimutan. Pangalawa, ilang araw kami? 10 araw kami, nasa Unit 39 kami. Ang may-ari, Pinoy. No? Yung kondo na yon. Isang lalaking Pilipino na maraming jowang Pilipinang OFW. Di ba? Memorize ko lahat. Pangalawa, sumakay kami ng bus, number 15, paakyat sa Victoria Peak. Victoria, sa peak. Sa taas. Pagdating namin doon, anong ginawa namin? Pumunta kami sa McDo, kumain kami, tapos may ice cream ang McDo nila doon. May tindang ice cream. Pangalawa, umakyat kami doon sa pinakataas, tapos sumakay kami ng tram, papuntang Central Station ng Hong Kong. Di ba, memorize ko? Bakit ito kailangan magbasa ng papel? Pangalawa, 2023. 2022 yung una 2023, pumunta kami ng Hong Kong. Saan kami naka-check-in? Sa Regal Hotel. Sa Regal Hotel, maganda. European style. Di ba? Memorize ko Anong room ka doon? Number 23. Sa taas yun. Number 23 floor. Ngayon, mga kababayan, sumakay kami ng tram. Bakit? Ang lagi mong sasakyan na tram, papuntang Sentral. Huwag ka sa Happy Valley kasi mapupunta ka sa Times Square. Di ba? Alam ko memorize ko Tapos sunod, pumunta kami ng Macau. Alam niyo ang sinakyan namin, nag-ferry kami. Pagdating sa ferry, ang kailangan passport. Sumakay kami ng ferry, tapos pagbaba namin sa ferry, bumaba kami sa Macau, libre ang bus. Sumakay kami ng number 26, papunta sa simbahan na Putol. Hindi ma-memorize ko. Pagbalik namin, hindi namin nag-ferry. Sumakay na lang kami ng bus, tapos diretso kami, tawid Hong Kong. Bakit ko memorize? Samantalang ito, kailangan magbasa pa ng papel. Putang inang yan. Di ba? Tapos hindi nyo maaalala. Oh my God. Kasama ko sa convoy. Papunta sa convoy ni Sandy Copa. Kasama ko sa convoy, papunta sa... Kailangan mo pang basahin kasi bakit? Ano yan? Di ba? Huwag yung sabihin na 80 anyos na tong mga to, nakakalimutan nila. May mga memory gap na ba to? Mga Alzheimer ba to? May mga
Problema na ba ito sa pag-iisip? Makalimutin na ba? Alam nyo, sa totoo lang, mga kababayan, alam nyo, pag nag-edad ka ng 40 hanggang 50 anyos, hindi ka makakalimut yan. Memorize mo lahat yan. Pag tungtong mo ng 60 hanggang 80, doon na, makakalimutan mo na. Kung hindi ipaalala sa'yo, hindi mo ma-memorize. Pero ito, putang ina, wala pa nga yatang mga 50, 60 ito eh. Senator Francis Escudero. Mm. Number 159, Street Corner, Hernani, New Manila. Mm. Naghatid kami ng 4 na balita na may iba-ibang sukat. Sabi nung una, naghatid sila ng maleta, oro large. Tapos ngayon, naghatid kami ng 4, iba-iba ang sukat. Ano ba talaga ang totoo? Una, sabi kanina, puro large ang dineliver ninyo. Tapos ngayon, pagdating kay Chis Escudero, iba-iba na sukat. Sabi nung isa, puro large. Ngayon, 4 na maleta, iba-iba ang sukat. Ano ba talaga? Nahuhuli kayo eh. Nahuhuli kayo. Sa totoo lang. Alam nyo, hanggat hindi nyo i-file na kaso yan, sa korte at sa ombudsman, mangangahulugan, bintang, gawa-gawang kwento, kasinungalingan. Continue. Itong picture na to, Ang sabi, naghatid. 4 na maleta, iba-ibang size, dyan sa street na yan. Bakit yung isa sabi kumain pa daw ng hipon? Tapos yun lang po. Asan na yung hipon na kinain? Sabi nung isa, naghatid sila, kumain ng hipon kasama ang katulong. Tapos ngayon naputol, wala na, yun lang po. Asan yung hipon? Asan yung kinain ninyo? Dapat idetalye mo yan eh. Ayan na, mga kababayan, yan ang mahirap eh. Tapos ang affidavit ninyo, lahat kayo na naman ng 14, isang affidavit lang, putang ina. 14 ang naghatid, isa-isa. Sa isang tao, 14 kayo sumasakay sa van, paano kayo magkasya? Kung meron pang mga maleta, ano yung iba doon, nakatayo? So ano yung mga height ng mga Marines na yun? 5 flat? Kasi pagka nakatayo, hindi mauuntog sa bubong ng van? Putang inang yan. Or maliban lang kung pick up ang sinakyan, sa likod kayo. kwento mo isa yon o iba pa? Yan ako yun. Yung kwento mo, yun na ba yun or may iba pa? Yun na po yun, di ba? Kita nyo? Tapos yung isa ang sabi, kumain pa daw ng hipon. Ayan na. Support ko lang. Yan, kiss masalog yan ng nag-unload ng malita. Sino tong tatlong nakatayo nito? Ako yung gumawa niyan sa security niya, okay. Sino yung tatlong yon nakatayo? Sabi nito, ni lalaki, mga kababayan, sabi nung nagsalita, siya daw ang kumuha ng picture. So bakit ang napicturan ay yung security lang? Saan yung kasamahan? Security lang ang napicturan. Saan si Kuan diyan, si Chis Escudero? Saan yung maleta? Bakit picture lang? Tapos nasa harap ng gate, ba't hindi ka nagpicture dun sa loob? Ayan tayo eh. 'Di ba? Ako po ang kumuha niyan. So asan yung kasama nyo? Kumain pa ng hipon sa loob. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, ang bilis. Alam nyo, kahit ako mismo, magsakay ako ng kotse, dadaan ako dyan sa harap ng bahay ni Cheese. Pwede ako mag-picture dyan. Pwede ako mag-picture dyan. Magkotse ako. Dadaan ako sa bahay ni Cheese. Pwede ko naman ihinto yung kotse ko, picturean ko yung bahay, sabay alis. Di ba? Ayan na naman tayo eh. Mga kababayan eh. Yan ang mahirap sa kwento eh. Kumuha yung sir, advance party kasi kami yan, sir. Kasama ko si Insert si Basco. Ang kasama mo, si Insert si Basco, sir. Kayong dalawa. Kayong dalawa nag-advance. Si Sarge, sila yung sir eh, nag-deliver. May nagsabi pa dito, pati daw ako nakatanggap ng maleta, putang ina nyo. Kung ako nakatanggap ng maleta, di sana ngayon nag-abroad na ako ng nag-abroad. Gusto ko pa naman pumunta ng China. Gusto ko makita si Xi Jinping. Tatanungin ko,
Do you have a secret agreement with our president, late president? Sabi niya, what late? Patay na para sa amin si Digong, patay na. Hindi na uuwi ng Pilipinas yan, patay na para sa amin. No? Sa madaling salita, si Duterte is patay na para sa amin. Hindi naman makakauwi ng buhay sa Pilipinas yan. Kung makauwi man, abo, pantay ang paa, may bulak sa ilong. Para sa akin, Duterte is already dead. Yeah? Yung kami sir yung convoy sir kalahatan sir. Mike. Tapos sir, tanong lang. I-describe lang po natin, attorney. Sino to tatlong to? Yung naka-blue sir, security po yan ng bahay. Yung dalawa sir, kasama namin sa Evans Party, dalawang active na Philippine Coast Guard po yan. Coast Guard? Yes sir. Active po yan, Philippine Coast Guard po. Sa inyo rin yan? Yes sir. Kasama sa deep. Kung kasama yan, ipatawag nyo din yung dalawang Coast Guard na yan. Hindi yung, Diyos ko, active pala yan, kasamahan nyo, ba't hindi nyo sinama? Bakit yung dalawang Coast Guard ayaw salita? Siyempre, ipapatawag din yan. Pag nagsabi yung dalawang Coast Guard yan, hindi po totoo yan. Andyan po kami kasi po ganito, ganyan. Patay na naman ang kwento. Nako, mga kababayan, yan ang mahirap eh. Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, talagang kwentong cheese yan eh. Kwentong natutunaw eh. Diba?